Hello, I'm Christian B. Peralta and I'm here to talk about the simulation and demonstration of LAN creation using Cisco Packet Tracer with subnetting. The purpose of the simulation is to create and test a local network using Cisco Packet Tracer, showing how devices connect and communicate. Ang given natin dito is 192.168.10.0/25. But yung default network block natin is /24. So, we already have a 1 bit here. Maglalagay lang tayo ng isa pang bit kasi kailangan natin ng 2 bit para maka-create ng dalawang network. So, magiging yung new network block natin is 192.168.10.0/26. Tapos dito naman, mag-add lang tayo ng 1 kasi yun yung nagamit natin na bit or dinagdag natin na bit na isa lang. So, 2 raised to n nagiging 2 raised to 1 equals to 2. So, 2 network siya. Tapos sa subnet mask naman, para makuha siya is like, 'di ba dalawa yung bit na nagamit natin. Yung itong computation po na 'to, 1 to 8 ano siya, 8 bits 'to. Tapos yung kada 2 raised to 7, 2 raised to 6 is kada 1 bit siya lang ng 1 bit. Parang yun yung computation niya. Then, computation formula. Then, dalawa yung nagamit natin. So, ito yung second bit, tas third bit, so on and so forth. Yung dalawa lang gagamit natin kasi yun lang naman yung hinaram natin. So, pag-a-add lang natin yung 1282 plus 64. So, magiging 192. So, yun na yung subnet mask natin. 255.255.255.192. Then, okay, remove na natin to. Then, ang next naman is IP address in each network. Kung ano yung saan tayo nahintunan ng hiram ng bit, dun tayo kukuha. So, magiging, dun tayo kukuha. So, magiging, ano, yung formula ulit is 2 raised to n. So, ilalagay natin 6 kasi ito yung nandito sa last na ginamit natin, 2 raised to 6. Kaya magiging 64 yung IP addresses in each network. Para makuha naman yung usable IP addresses, ganun lang ulit siya. Ilalagay mo lang ulit yung 6 dun sa formula. Tapos, pag kinalculate mo to, 2 raised to 6 equals to 64. Tapos, ma-minus 2 mo lang para maging 62 yung usable IP addresses. Then, isasali na natin siya sa subnet 1 tsaka subnet 2. So, yung network ID, always start siya sa 0. 192.168.10.0. Lagi yun. Then, kasama rin siya sa bilang. Nasa ano siya, 1 IP address yung bilang sa kanya. Tapos, yung next naman na usable, yung next lang ng 0 is 1. Tapos, bilang ka lang hanggang 61, 60. So, magiging 62. Kasi may 1 na tayo dito tapos nag-add lang tayo. Tapos yung last natin na ano, IP address is 63. Then, sa subnet 2 naman, yung ano yung last ng broadcast ID, lalagay lang natin yung kasunod niya. So, 64 na siya. Tapos, yung next ulit ng 64 is 65 naman. Tapos, para mas madali natin siya makalculate, yung 64, i-add lang natin sa 63. So, equals to 127 yun. Pero ma-minus 1 natin siya dahil yun yung broadcast ID niya. Pero lagyan natin yung broadcast ID, 127. Tapos dito naman is 126. Tapos ito na yung gagamitin natin sa Cisco Packet Tracer. Then, let's go with Cisco Packet Tracer. Kailangan lang natin ng isang router, 2 switch, tapos 4 na PC. Pagkoconnectin lang natin sila gamit yung
copper straight through cable. The copper straight through, 'yan. Tapos mag-start tayo sa router. We can rename it but okey din na okey lang na hindi rin. Unahin natin connect yung gigabit ethernet 0-0 tapos sa switch na 0 tapos fast ethernet /1. Then ang next naman gigabit ethernet 0-1 sa switch 1 tapos fast ethernet na /1 ulit. And then para sa PC naman, gamitin naman natin switch na naka-connect sa gigabit ethernet tapos fast ethernet. Tas gano'n lang din sa kabila. Tapos ganito rin dito sa switch. And then puwede na tayong mag-config. Ay config, CLI I mean. So enable ONFT terminal. Oh, ano yun? Ay kulang pala, sorry. Enable then ONFT, forgot what the ONFT. Then, ano tayo? Hmm, dito na tayo sa lalagyan natin ng IP address yung gigabit ethernet 0-0. So, interface giga gigabit ethernet 0-0 tapos add tayo ng IP add na lang 192.168.10.1. Kung bakit po siya .1 kasi yun yung first na usable IP address sa router. Tapos yung subnet mask lang po ilalagay natin 255.255.192. Tama ba? Let's check po natin sa ay hindi. Wait lang po. Connect 168. Yeah, 192. Okay. Okay, 192 tapos enter lang. Then no shutdown. No shut na lang. Okay, tapos may isa pa po tayong lalagyan ng IP address, yung switch 2. Switch 2 or switch 1 yung nakalagay po sa'kin. Ethernet ay interface. Gigabit 0-1 tapos IP add 192.168.10. Ang gagamitin naman po natin yung 65 kasi yun na yung next dun sa subnet mask 2 na usable IP. Hindi siya puwede yung kasunod po ng subnet 1 na eto po, yung 10.1. So, magkakaroon po ng conflict 10.65 tapos same lang po yung subnet mask.
255, 192. Tapos no shot po ulit, no shot. Tapos puwede na po tayong mag-close. Then